Disyembre nang maglayag ang Vapor Tabo patungong Laguna, sakay ang napakaraming pasahero. Habang binabagtas ang paliko-likong Ilog Pasig, nahati ito sa dalawang bahagi. Sa itaas ay ang mayayaman at sa ibaba naman ay matatagpuan ang mga Indio. Buenos días a todos ustedes. Ang katalinuhan ng mga siyentista ay gusto kong bigyan ng papuri. Dahil kung walang ekspertong siyentista, wala tayong pag-udlad. Kaya kailangan itong pag-aralan ng mga tao rin. Pinagsasabi mo na siyensya na ito para tayo umunlad. Ang bagal-bagal nga ng takbo ng vapor na ito eh. Simpleng problema lamang iyan na nangangailangan ng simpleng lohika, senyora. Huhukay lamang ng malalim na kanal mula sa bunganga ng Ilog Pasig. Ngunit Ginoong Simon, saan ka kukuha ng pera para pambayad sa mga manggagawa? Tila yata magastos at mapinsala ang iyong panukala. Hindi na kailangan problemahin yan, senyor. May mga bilanggo na hindi na kailangan bayaran. Ngunit hindi sapat ang bilang ng mga bilanggo. Kung hindi sapat, sa palitan nating pagtatrabuhin ang taong bayan, bata man o matanda, para naman ito sa ating bayan, hindi ba? Balit! Huwag na kayong tumutol doon, kustodyo. Sa paraan na lang na ito maisa sa katuparan ang mahalagang proyektong ito na walang gastos. Nagimagsik sila noon, abakto at pusi ballot election. Sino ang nagsabi na hindi na ulit ito gagawin? Hindi. Ang nasabi ko yung nasabi na. Padre Sibayla, huwag kang maglatinismo. Ang mga gamit niyong mga padre, gaya niyo, ang mga mamayan ay kaya ring maghimagsik. Hindi ba't kayo mismo ang nagsabi sa akin, Padre Salve, na ang bahay pagamutan sa Los Baños ay naipatayo dahil sa sapilitong pagpapagawa sa mga taong bayan? Hindi. Ang nasabi ay nasabi na, huwag na kayong magbulong ng Latin, Padre Sibayla. Mulato. Isang Indyong Ingles, napakawalang utang na loob. Pagkatapos perahan ang mga Indyo, Isang bagay akong imungkay sa inyo. May nais akong ipanukala na mas payak, kapaki-pakinabang at para sa ikalilinis ng lawa. at ano naman ang proyektong ito? Nakakita ka na ba ng itik? Palagay, hinuhuli naman iyon sa lawa. Hindi yun ang aking ibig sabihin. Ang tinutukoy ko ay katulad ng inalagaan sa Pasig at Pateros. Alam ba ninyo ang kanilang kinakain? Ngunit ano naman ang kinalaman nito sa proyektong ito? Kain ko ng itik ang lahat ng nanirahan sa baybayin ng ilog at makikita nyo ang paglalimin ng itik sa ilog sa paghuhuli ng makakaing suso. Yan ang aking panukala. Pahihintulutan po ba ninyo akong ilathala ang kanyang panukala? Ngunit Don Custodio, kung ang lahat ng tao sa baybayin ng lupa ay mag-aalaga ng itik, dadami ang balot. Nakakadiri, mabuti pang tabunan na lamang ang ilog na iyan. Hay nako! As na bahagi ng barko ay maaliwalas, sa ilalim naman ay masikip at mainit. Sa ilalim ng kubyerta, matatagpuan na nag-uusap sina Isagani, Basilio at Kapitan Basilio. Kamusta na si Kapitan Tiago? Tulad po ng dati ay ayaw pa rin magpagamot ng senyor. Sabi niya ako ay papadala sa San Diego para bisitahin ang bahay niya. Pero ang katotohanan ay nais niya mapag-isa para makagamit ng opyo. Nung bata pa kami ay wala ang mga drogang iyan. Hindi ko lubos kung saan nanggaling ang mga drogang iyan. Mawalang galang na po, Kapitan. Hindi po isang droga ang opyo, kundi isang halaman. Di ba, Basilio? Isang halaman, ginamit ito ng ating mga ninuno, ngunit hindi ito inaabuso. Maiba naman, tungkol naman sa akademya ng wikang Kastila, nakakatiyak ako na hindi ito maipapatupad. Kamali kayo, Kapitan. Kung hindi po ngayon ay bukas naming matatanggap ang pahintulot. Si Padre Irene na binigyan namin ng 2 kastanyong kabayo ay nangangakong tutulungan kami, Kapitan General. No importa, sasalungat pa rin si Padre Sibayla.
Hindi namin problemahin ang kanyang pagsalungat. Narito nga siya ngayon dahil magtutungo siya sa Los Baños kung nasaan ang Kapitan General. Saan naman kayo kukuha ng pondo? Nag-ambag po ng tag-isang real ang mga estudyante. Paano naman ang mga profesor? May mga profesor na po. Ang kalahati ay Pilipino at iba naman ay mga Kastila. Kilala niyo po ba si Makaraig? Bukas palad niyang inalok ang isa nilang bahay para gawing paaralan. Sana'y pagpalain kayo ng Diyos na matagumpay ang iyong hangarin o siya, maiwan ko muna kayo. Kaibigan, ano nga pala ang sabi ng amain mo tungkol kay Paulita? Oo nga, maganda na't mayaman pa. Kaya lang, Ano? huwag kang kabahan. Ang nais ko lamang sabihin ay kaya lang. Palagi niyang kasama ang tiyak niyang napakamasungit. Napalalahanan ako sa pagkilatis ng mga papangasawa. Ngunit ipinuri ko sa kanya si Paulita. Sinabi ko sa kanya na wala na makakapantay sa kanya sa Maynila at lahat na yata ng ganda ay nasa kanya na. Kumusta, Basilio? Ikaw ba ay uuwi upang magbakasyon? At sino naman itong iyong kasama? Iyong kababayan? Hindi po, pero magkalapit lamang ang aming bayan. Siya nga po pala si Isakani, Don Simon. Kamusta ang iyong lalawin? Bakit? Hindi po ba kayo pamilyar dito? Paano ko malalaman kung hindi ako tutulong? Balita ko mahihirap ang mga Indio doon kaya hindi sila makakabili ng alas. Hindi kami bumibili dahil hindi namin iyan kailangan. Kalma, Ginoo. Huwag ka namang magalit. Mas mainam kung tayo'y iinom ng selbesa. Pasensya na po, Don Simon. Ngunit hindi kami umiinom ng alak. At bakit naman? Sabi ni Padre Camora na nakakasamang tubig lang ang iniinom. Sabihin ninyo sa kanya na ang tubig ay matamis at maaaring inumin. Nilulunod nito ang alak o serbesa at pinapatay ang apoy. Kapag pinainitan ang tubig ay nagiging singaw. Ito ay nagiging singaw. Kapag ginambala naman, nagiging dagat na minsang nagwasak sa sangkatauhan at gumambala sa buong mundo. Bibiro lang ang aking kaibigan, Senyor Simon. Bueno, ako'y mauuna na. Hindi maganda ang pakiramdam ko sa tao na iyon. Siya ang tagapayo ng Kapitan General. Talaga? Saan ka galing, senyor? Hindi mo nakita ang napakagandang tanawin. Sa baba ng bapor. Hindi ako interesado sa mga magagandang tanawin niya. Ang gusto ko malaman ang tungkol sa mga alamat nila. Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog na ito. Nariyan ang alaga na bato. Kinakatakutan dahil sa paniniwalang may naninirahang mga engkanto. Ito ay pinagsamantala at ginawang pugad ng mga tulisan. Buen trabaho. Pero may tanong ako sa iyo, Kapitan. Alam niyo po ba kung nasaan napatay ang isang lalaking nangangalang Guevara? Navarra o Ibarra? Ang iyong tinutukoy ay si Crisostomo Ibarra. Ayon sa mga tumutugis kay Ibarra, nang malapit na siyang abutan ay tumalon siya sa bangka. Sa paglitaw ng kanyang ulo sa tubig ay pinaulanan siya ng bala. Nawala siya sa kanilang paningin at nagkulay dugo ang ilog. Ang kanyang bangkay ay sumama na sa kanyang ama. Hindi ba siya isang pilibustero? Ang ibig sabihin ang kanyang paglibing ay napakamura. Ginoong Simon, ikaw ba'y ayos lamang? Bakit kayo namumutla? Huwag mong sabihin ang isang bihasang manlalakbay ay malulula sa ilog Pasig. Hindi ako nalulula. Ikunento ni Padre Salve ang buhay ni Simon noon. Naikwento rin ito kay Maria Clara. Ayon sa padre ay hindi pumayag na magpakasal ang bini-bini kay Linares. Mas pinili nitong maging mungha at manatili sa kumbento. Nakakabilib ang binibini. Nasaan ba siya ngayon? Siya ay nasa kumbento na. Nagpatuloy sa pagkwekwentuhan ang mga tao na nasa itaas ng kubyerta. Alam mo kuya, nais ko rin namang makapag-aral sa Maynila tulad mo. Ngunit hindi naman sapat ang kinikita ni Ama sa kanyang mga anak. Kaya mo ba makapag-aral ay upang mapantayan mo? Siyempre, isa na yun. Gusto ko rin naman maging isang karapat-dapat na babae para sa kanya. Isa pa, gusto ko rin naman makatulong kay Ama, sa iyo at kay Lolo.
Ng umaga mga anak. Mukhang marami-rami ang iyong mga nani. Oo nga ama, paniguradong malaki ang iyong kikitain kapag iyan ang iyong naibenta sa merkado. Nangangat nga ni, subalit Ano ang bumabagabag sa iyong isipan, anak? maraming ng aking ani, subalit malaki rin ang singilan ng pali sa akin. Pagpalagay mo na lamang na lumaki ang mga buhaya at dumating ang mga kamag-anak nito upang lamunin ang mga salaping pinaghirapan mo. Pero ama, sila'y sumusobra na. Kailangan ko rin pangalagaan ang pinanaghirapan ko. Anak, magtimpi ka. Walang mapapala kung lalabanan mo sila. Magandang araw, Telusporo. Ano maganda sa araw? Ano kailangan nyo? Parito kami upang singilin ang inyong buwis. Ang buwis ay 200 piso. 200 piso. Ngunit napakalaki ng mga halaga na iyon. Kung hindi ka magbabayad, ay ipalilinang namin sa iba ang lupain. Ano ang pinagsabi mo? Kung hindi nyo alam, ako ang nag-asikap at nag-alay ng pawis at dugo upang magtanim at mag-ani. Kaya ako lamang at ang aking pamilya ang may karapatang dito. Wala nang iba. Palit, hindi mo pagmamayari ang lupain. Ito'y pagmamayari ng korporasyon. May katibayan kami. Nasaan? Ipakita nyo. Hindi mo na kailangan makita, basta't magbayad ka na lamang ng iyong mga buwis. Huminahon lamang po tayo. Ako na lamang ang magbabayad ng buwis. Huwag kang mangialam, Juliana. Huwag niyo akong lokohin. Hindi ako magbayad ng 5 hanggat wala kayong katibayan. Handa akong dumalo sa usaping may paglaban lamang ang karapatan namin. Hindi ako papayag na kami iyong abusuhin. Istupido, kunin ang anak na lalaki at gawing sundalo. Mga hayop, huwag ang aking anak! Aba! Huli! Sinasabi ko sa iyo, Telusporo, huwag mo kaming kakalabanin at sundin mo ang aming utos. Anak, tama na. Ama, paano na si kuya? Huwag kang mag-alala, huli, makukuha natin siya. Lolo, ano nang gagawin natin? Wala akong ganoong kalaging halaga ng salapi. Tanging 200 piso lamang ang meron ako. Yan po, at wala akong maibigay na salapi. Mas mahirap pa sa atin ang ating kamag-anak at kapitbahay. Kaya hindi rin natin sila mahingian ng tulong. Apo, saan ka pupunta? Magpapatulong ako kay Hermana Bali upang makalikom ng serping ipagtutubos kay Ama. Mga araw po, Tataselo. Anong huli? Tara na. May kilala akong tao na makakatulong sa iyo para matubos mo ang iyong ama. Anong kailangan mo? Ako nga po pala si Juliana. Huli na lang. Wala akong pakialam sa iyong pangalan. Ang tanong ko, anong kailangan mo? Kailangan ko lamang po ng kaunting salapi. Kailangan ko po kasi mabawi ang aking ama sa mga tulisan. Anak ka pala ni Telusporo. Sandali lang. Maraming salamat po, Hermana Tencha. Pangakong babayaran ko ito kaagad. Madali lang itong bayaran. Pababayaran mo ito kung ikay magpapaulila at hindi utusan sa aking bahay. Ganun po ba? Ngunit ang aking ingkong ay matanda na. Sige, madali lang naman akong kausap. Akin na ang pera kung hindi ka papayag. Payag po si Huli, Hermana Tencha. Opo, maraming salamat po. Subalit ulit, wala na akong magiging kasama dito sa bahay. Kung aalis ka, mabuti tumungo na lamang ako sa gubat at hindi na bumalik sa bahay. Pero Lolo, sa pamamagitan na ito, mababawi na natin si Ama, maging si Tano. Parang awa niyo na po, Lolo. Payagan niyo na po. Kapag natapos na ang panahong ilalaan ko na maging utosan ni Hermana Petra, makakabalik din ako. Mabilis lamang po iyon, Lolo. Mahal kita po. Mahal na mahal. Nasaan ang iyong sidula? Po, nako, mukhang naiwanan ko yata ayun. Pasensya na po. Anong pasensya? Hindi ito maaari. Bumaba ka sa iyong karwahe.
Pa po kayo, senyor. Hindi ko po sinasadya na maiwanan ang akin si Dula. Sa kampo ka na ho paliwanag. Dihan namin, Senior Simon. Pupunta kami sa Tiani upang tingnan ang iyong mga alahas. Ako rin, gusto ko rin pumunta. Kailangan ko ng remote pero marami akong gagawin at pupuntahan. Kung maaari ay si Kapitan Basilio na lang ang gagawa nito para sa akin. Kung maaari ay si Kapitan Basilio na lang ang gagawa nito para sa akin. Iyon nagregalo sa inyo sa kapastihan. Hindi ko matanggap yan, Kapitan. Pag-usapan lang natin yan pagkatapos. Gusto ko ang matataas at magagandang kalidad ng alahas at wala akong pakialam sa presyo. Huwag kang mag-alala, Padre. Ako ang bahala sa inyo. Sige. Itong taong ito ay walang pinalampas. Magnenegosyo kahit saan. Bibili ng mga alahas sa kalahating presyo at ibebenta bilang pangregalo. Lahat ng tao ay pakikipagnegosasyon maliban sa amin. Namatay na ang matandang lalaki na tagapangalaga ng gubat. Ngunit hindi ito binigyan ng kora ng mahirap na misa dahil ayon sa kanya ay mayaman ang amo nito. Ano po ang kanyang kinamatay? Hay, namatay siya sa katandaan. Namatay sa katandaan? Kung namatay lang sana sa sakit, wala na po ba kayong ibang balita na galing sa sagpong? Hay, dinukot nila si Kabisang Tales. Po, kawa-awa naman ang kanilang sinabi. Kamusta na kaya si Huli? Ano pong may tutulong ko sa inyo, Ginoong Simon? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung inyo pong magugunita, sa mismong puok din tayo magtagpo. May 13 taon na ang nakaraan. Kayo po ay naghandog sa akin ng ilang pakikiramay. At kung hindi ako nagkakamali, kayo ay si Crisostomo Ibarra. Si Ginoong Ibarra, sa pagkakaalam ng lahat, ay matagal na siyang patay. Nabatid mo ang nag-iisang lihim na maaaring kasira ng aking plano. Dapat kitang patayin alang-alang sa aking dakilang plano. Hindi mo ba naisip na ang ating pagkikita ay maaaring iyong ikasawi? Ngunit iba ang pagkikilala ko sa inyo, Ginoong Simon. Pero isang malaking banta sa akin ang pagkakatuklas mo sa aking lihim. Ginoong Simon, nooy hinatulan kayong pilibustero at dahil doon napakulong uli. Huli niyo ba itong hayang mangyari? Walang ibang nakakaalam nito maliban sa ating dalawa. Kung ikay mawawala sa aking landas, ay mananatili itong lihim para sa akin. Madaling ipalabas na ikay pinatay ng mga tulisan sa loob ng gubat mo. Noon ay nagkakamali pala ako sa pagkakakilala ko sa iyo. Hindi ko marahil pagsisihan na ikaw hindi ko pinatay. Gaya ko, ikaw ay may dapat ay pagkatuos sa ating lipunan. Ikaw at ako ay uhaw sa kahirapan. Dapat tayong magtulungan. Karangalan kong matulungan ka, ngunit ayaw kong makialam sa politika. Naniniwala akong karunungan ang makakaligtas sa bayan. Mali, nakakamit lamang ang katarungan sa pamamagitan ng lakas. Kung ganoon ay magkakaiba pala tayo na paniniwala, Ginoo. Kung ganoon, iginagalang ko ang iyong desisyon. Pero kung sakaling magbagi ang iyong isip, ay bukas ang aking tahanan para tuloy.
Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y de todo mal. Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de la peste y todo mal. Santo Dios, Santo fuerte, Santo inmortal, líbranos, Señor, de la peste y de todo. Ay naku bata ka, hindi ko alam kung ano ang itinuturo sa iyo sa bahay niyo at hindi ka marunong magdasal. Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Pasensya na po. Pasensya? Hay naku! Santo Dios, Santo Fuerte, Santo Immortal, libranos Señor de la peste y todo mal. Sumagot ka nga! Diyos ko, sus Mariosep ang babaeng iyon. Hindi man lamang alam ang tamang paraan ng pagdarasal. 50 ulit ko na siyang pinabasa ng akda ni Tandang Bayo Makunat. Subalit, wala pa rin itong naiiwan sa kanyang ulo na tila salaan. Sino? Sino ba ang iyong tinutukoy aking kapanay? Sino pa ba? E di ang kaawa-awang si Huli. Pakaganda na biglang lumabas na parang kabuti na itinanim ng tikbalang. Hay naku, Diyos ko. Sa palagay ko'y ibinigay siya sa akin ng Panginoon para ako'y hamunin na ipalapit ang dalaga sa kanya. Meron akong mga alahas dito na pagmamay-ari ng mga merkado ang pangalan sa lipunan. Tulad na lang ng kwintas ni Cleopatra, mga hikaw ng mga babae sa Roma sa panahon ng Pompey, at ang singsing ng isang prinsesa na si Maria Antoinette. Subalit, tanging sa museo ko lamang itong ipagbili, kaya ako ay humihingi ng paumanhin sa inyo. Handa pong magbayad ang aking ama ng hindi hihigit sa 3,000 para sa mga alahas na aming bibili na scope po ng mga antik. Huwag kang magpapalatang gustong-gusto mo mga yan. Baka tayo mahalang. Nais kong bumili ng singsing na napalalamutian ng mga diamante. Akin itong iaalay sa Birhenang Antipolo, parte ng aking panata. Tingnan mo ang isang ito. Ipagbibili ko sa inyo yan sa halagang 3,000. Kayo po, wala po ba kayong ipagbibili? Ang lahat ng alas ng aking anak ay naipagdili na at wala nang tira ng ganung halaga. At ang agnos ni Maria Clara? Tama. Maganda. Hindi mo ba ito ipagbibili? Aking nagustuhan ang disenyo. Ipagbibili mo ba ito ng 500 piso? 500 piso? Oo. Pero kung nais niyo itong ipagpalit sa ibang hiyas, ay ayos lang. Hingi po muna ako ng pahintulot ni Huli. Babalik lang ako dito bago mag-umaga. Lalaro ng baraha sina Padre Sibayla, Camora, Irene at Kapitan General. Nasa sala ay nandoon si Don Custodio, Padre Fernandez at isang kawani. Sa katabi naman, andun sina Simon at Benzaib na masayang nagkwekwentuhan. Ang swerte ko talaga. Talagang mabait ang tadhana sa akin. Aba, akala nang namulot ba ako ng pera? Hindi nagbabayar ang mga Indio ng buwis. Simon, halika't sumali ka sa amin. Gusto niyo po ba palitan si Padre Camora, Ginoong Simon? May tataya ninyo ang diamante? Walang kailangan sa gayon. May tataya ng general kung ano man ang kanyang nais, ngunit kaming mga pari lamang. Ang itatayo niya ay ang kawang-gawa, kabutihan at pagdadasal. Gawin nating mas mainam ang laro na ito, kapalit ng aking mga iyo. Ikaw, Padre Sibayla, 5 araw mo kakalimutan ang pagkakagawang-gawa, karalitan at kabutihan. Ikaw naman, Padre Irene, ay lilimutin mo ang pagiging mabuti, pagkamaunawain at dibabang.
At sa inyo naman po, Kapitan, ay ang pag-uutos na pagbabaril sa isang bihag habang pinaghahatid-hatiran. Ngunit Ginoong Simon, anong mapapala ninyo sa mga panalo ng kabaitan sa bunganga at mga buhay na tao? Ang pagtatapon at ang pagpatay? Marami. Sawang-sawa na ako makarinig ng kabutihan. Hangado'y lahat ng daigdig. May lagay sa isang sako at itabon sa dagat. Lilipunin ng mga masasama at lilinisan ng bayan. Nakikita ang ikay may galit at puot sa mga tulisan, di ba? Sa mga tulisan sa bundok ang sama, kundi sa bayan at sa mga lungsod. Di ba may panukala na gawin ang paralan ang mga sabungan, pero meron tumutol dahil nagbabayad ito ng 450,000 piso. Tama na ang biruan. Mawalang galang, Kapitan. Ang guro ng Tiani ay humingi ng maayos na paralan. Mawalang galang na po. Nagsadya ako dito para humiling sa kapitan na tulungan ang dalaga. Sige, ibigay ang kailangan ng paaralan. Padala ng kalapad ang namumuna sa kwartel upang ang kanyang luna ay palayain. Hindi nila masasabing tayo hindi marunong mahawa. Ano? Lasida Penitente, kamusta na? Nakapag-aliw ka bang mabuti? Kunyari pa, ikaw. Lubos akong nasiyahan. Akalain mo ba, anayahan ako sa pula sa Tiani na doon mamahinga? Aba, napaunlak ako. Kilala mo siya marahil? Si Padre Camora, lubas siyang makabigay at patapat. Ano ang mangyayari sa klase kahapon? Mabuti. Mabuti naman. Ang ganda-ganda naman niya. Sabihin niyo lamang sa profesor na may sakit ako. Susunduin ko lamang ang babaeng yun. Penitente, lagdaan mo ito. Basta, kung may ka na lang. Pasensya na, hindi ako maglaman na to. Ang galing mo tulungan mo. Napakahaba nito. Tungkol ito sa pagputol sa kahilingan, si Makaait at ang iba pa yung hiling na magkaroon ng akademya ng Ligang Kastila na malinaw ng isang kahangalaan. Mamaya na, simula ng klase. Ngunit hindi ito ang pagkasalungat kay Makaraig, kundi Nabasa ng palaan. Kaya nagiging ganito ang salamin. Hoy, ikaw, Atukin! Anong tamad ka siguro kaya hindi mo alam anong leksyon, ano? Tinatawag na salamin ang lahat na bagay na makinis sa ibabaw na ginawa upang makabuo. Tigil! Jesus, ano ba yan? Para ka isang puga? Sige nga, saan mo ibibigay? Ilalagay pala. Hindi iyon. Nagkalayo naman ang sinagot mo. Bobo! Sige nga, saan mo ibibilang isang piraso ng kahoy na pinakinis na mabuti at binarnisyan? Sige nga. Ang salamin kamabo ay kabilang sa salamin kahoy. Napakabuti mong halimbawa ng kamagong. Alin ang tinatawag mong salamin? Ang ibabaw ba o ang bagay na kumukumpleto dito? Ang bagay na kinakapitan ng ibabaw na nagkakaroon ng pagbabago dahil sa ibabaw nito? Tignan natin ano ang isasagot mo. Tinatawag na salamin ang lahat na kinihingi sa ibabaw. O ang pangibabaw ng salamin ang walang halagang nasa ilalim nito. Dahil anuman ang bumubuo sa ilalim nito ay walang pakinabang, kaya ang pangibabaw lang ang salamin. Tinatanggap mo ba ito o hindi? Tama. Ano bang curing ang puting tinggas sa salamin at palitan ito ng bibig at magkaroon pa ba tayo ng salamin? Tumahimik ka, hangad! Ikaw, masasagot mo ba ang tanong? Hindi ako sumasang-ayon. Anong sabi mo? Ikaw, Ginoong Mugtog, tumayo ka at lumagot. Kung ang salaming metal ay gawa sa tanso o iba pang metal, tama o hindi? Kung sinasabi sa aklat, Padre. Mas mainam ang tawag sa iyong plasito bulura. Tama, 15 araw ang liban, isa lamang ang magbakasyon ka na. Ngunit 4 lang na araw ako dito. Sa tuwing liliban ka ng iisang araw, ang katumbas nito ay 5. Ilan ang 5 ng magkalima? 15 po. Kapag liliban ka naman ng isang beses sa klasiko, iguguhit ko talaga ang marka mo dahil hindi mo alam anong leksyon ngayon. Aalisin niyo na lang lahat ang marka ko sa araw na ito. Aba, bakit? Hindi ba pwedeng lumiban sa klase ngunit alam ang leksyon? Pagsak niyo lang po ako.
Nag-uusap sa tahanan ni Makaraig ang ilang mag-aaral na kanyang inanyayahan. Pinag-usapan nila ang pagpapasya ng akademya sa wikang Kastila. Ako ay nagpakita ni Padre Irene kanina umaga at saka nalaman ko na pinag-usapan na pala nila ang lahat sa Los Baños at nalaman ko rin na tutol ang lahat sa papatayo ng primaryang paaralan dito sa San Diego, pero hinayaan na lang nila daw ang desisyon sa kataas-taasang lipon na kung magpapatayo ba sila ng primaryang paaralan dito. Ngunit hindi naman kakikitaan ang pagkilos ng mga lupong iyan. Iyan din ang sinabi sa akin ni Padre Irene. Ngunit si Don Custodio na mismo ang nagsabi sa akin na iilang sangguni na raw ang magdesisyon mismo, hindi ang kataas-taasang lipon. Paano kung ang masasagawang desisyon ay laban sa atin? Sinabi ni Padre Irene na malaki na raw ang ating tinamo. Ginagawa na natin ang ating kailingan na malingan ng isang kapasyan. Kung tayo daw ay nakipag-ugnayan kay Don Custodio, ay magawa na nating mahingi ang ating pagsasang-ayon. Ngunit sa paanong paraan lamang ang sinasabi sa akin ni Padre Irene? Ang incheck na si Quiroga. Ang mananayaw na si Pipay. Isang pamparaan ay lapitan si Ginoong Pasta, isang Pilipino at kaibigan ni Padre Fernandez, ang tiyuhin ni Isagani. Wala na bang ibang paraan bukod sa paghahandog ng kanilang mga kalaguyo? Huwag ka nang maarte pa, isipin mo na lang ang ginawang may dudulot pa natin noon. At upang paboran tayo nila, kilala ko ang babae, si Matea. Hindi naman siguro masama kung ating susubukan ng mga paraan na mahalay tignan. Kakausapin ko si Ginoong Pasta. Ngunit kapag hindi ako palasing magtagumpay, tsaka natin gawin ang ibang paraan. Marahil ay tama si Isagani. Bueno, hintayin na lang natin kung ano ang resulta sa pag-uusap nila ni Isagani kay Ginoong Pasta. Maaring bukas makalaway, mamamatay na siya. Katulad ng Pilipinas, Lalo siya nang hina dahil sa bangungot at takot. katulad ng pamalaan, Basilio. Kagabi, hinanap niya ang sasabuhing manok na 3 taon nang namatay. Ibinigay ko ang isang Makinig ka ng mabuti. Mahalaga ang bawat sandal. Sa loob ng 1 oras ay magsisimula ang magsikan. Narito ako upang ihandog sa iyo ang 2 bagay. Ang iyong kamatayan o ang iyong hinaharap. o aking hinaharap. Sa panig ng pamalaan o sa amin. Magpasya ka. Wala ng oras. Nandito ako upang iligtas ka, Basilio. Sa piling ng maniniil o sa aking bayan. Meron akong hukbong pinamamahalaan. At ano ang dapat kong gawin? Simple lang. Pamumunuan mo ang isang pangkat at sa gitna ng kaguluhan ay buksan mo ang kumbento ng Santa Clara at iligtas mo ang aking pinakamamahal. Si Maria Clara? Patay ng si Maria Clara. Hindi siya patay. Ngayong gabi ay ililigtas ko siya. Ikaw ang mamamatay. Ilang araw na siyang may sakit noong pumunta ako sa kumbento upang makibalita. Patay? Namatay siyang hindi ko man lang nakita at nang hindi man lang niya alam na ako'y buhay para sa kanya. Namatay siya na nagdurusa. Darating kaya siya.
Paulita, dumating ka. Magandang umaga po. Ikaw, may nalalaman ka ba kung saan nagtatago ang aking hangal na Tiborcio? Hindi ko po alam. Di bali na, pupuntahan ko na lamang ang aking mapapangatao. Nakakabiglang nandito ka. Ngunit kagabi di mo man lang ako pinansin. Ang iyong mga matay di mahiwalay sa mga artista. Nasa iyo ang aksyon ko at ang ideyang pumunta ka kahit may pinag-usapan na tayo. Pinilit lamang ako ng aking tiya at sa pag-asang makita kita. Ngunit bakit kasama mo si Pilaes? Tandaan mong wala siyang halaga sa akin. Ang aking ari ang umiibig sa kanya. Pinapaalala ng iyong mukha ang dalisay ng aking baying kinalakhan na nais kong makalaya. Kung paparoon ka, kahit minsay yakapin mo ang landas na iyon at laruin ng iyong mga daliri ang tubig sa basan. Ngunit balita ko'y daraan pa ito sa mga bundok upang makapunta doon. Tiyak akong may mga lintas sa daanan. Pupunta lamang ako doon kung ako ay sasakay ng karwahe o tren. Di magtatagal, magkakaroon din doon ng daang bakal. Ngunit kailan pa? Kung ako'y ugo-ugod na ng dalaga. Naniniwala ko na madali lamang dahil patuloy kami sa pagyaga at kabayanihan na ang gimpala ay kaginhawaan. Pangarap, paano kung wala itong mapapala? Di kung walang mapapala ang aming pagsisikap, mapala akong mamamatay sa iyong matang mapaglaki na ang iyong iniibig ay pinagtanggol ang karapatan ng kanyang bayan. Paulita, halika na at baka ika'y sipunin. Hindi talaga siya tumupad sa usapan si Juanito. Hindi siya sumikot, kaya si Basilio lang ating iniyahin. Mga kupad, nakatawang isipin na narito tayo sa piging at ininao sa isang piging sa taong kadayaan ang pag-asa. Ilabas ang pansit lang at ialay ito sa kanya. Karangalan ni Don Custodio, ang sopas na ito at pangalanan natin na panukalang sopas. May mga ulam pangdarang. Ilabas ang lumpiang inchik na baboy ang laman. Ialay ito kay Padre Irene. Hindi makakain ang pare, kundi tatanggalin ang ilong ng baboy. Kung gayon, tanggalan ng ilong. Tanggalan ng ilong si Padre Irene. Kaunang paggalang mga Ginoo. May katlong ulam pa, ang tortang alimango na inihahandog sa mga pride. Pagkat may pagkaalimangon sila. Tama, tatawagin na itong tortang pride. Kaunang paggalang mga Ginoo. Ang ikaapat na ulam ay pansit. Handog ito sa pamalaan at bayan. Tinabay! Huwag kayong maingay, may mga tenga mga padre. Si Huli ay binangungot sa kakaisip kay Basilio. Basilio! Ang ano? Itatapon natin si Basilio. Bilisan natin. Malapit nang itapon si Basilio sa Carolina. Puntahan na natin si Padre Camora. Ayoko po. Natakot po ako. Gusto mo bang itapon si Basilio? Tara na. Ayoko po, Padre! Hindi ko na kaya, Basilio. Mahal na mahal kita. Huli! Huli? 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 Diyos ko po! Huli! 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 Nagsidatingan na ang mga panauhin ng bagong kasal. Nariyan na ang Kapitan General.
Isang handog para sa bagong kasal. Napakagandang ilawan naman iyan. Maraming salamat, Ginoong Simon. Maaari na ba namin itong magamit? Oo naman. Bakit hindi? Ilagay niyo sa kakayanan. Hindi sila dapat madamay. Papasukin niyo ako, ililigtas ko sila. Hindi ka maaari pumasok dito. Tingnan mo yung suot. Papasukin niyo ako. Hindi sabi. Tayo na sa eskolta. Bilis! Marahil ililigtas ng Simon ang kanyang sarili. Basilio, anong ginagawa mo rito? Isagani, tara na, umalis na tayo dito. Bakit ka alis? Puntahan natin si Paulita. Iba na siya bukas. Ibig ko siyang makita. Gusto mo na bang mamatay? Ano? Ano ang iyong pinagsasabi, Basilio? Makinig ka. Alam para sa loob ay may lamang pulbura at sasabog ito anumang oras ngayon. Tara na. Bukas ay iba na siya. Isagani, kawaan ka sana ng Diyos. Isang papel, Manye Alpanis, Crisostomo Ibarra. Marahil isang biro lang yan. Ito ay masamang biro. Ito isang pagbabanta mula sa matagal ng patay padre. Ibarra, sulat kamay dito. Ipatuloy ang kasiyahan. Walang dapat ipangamba. Walang ganyang biro. Hindi kaya niya isinatayang patayin lahat? Padre Irene, pakitaas na ng mitsa. Saglit lang. Magnanakaw! Kinuha niya lang para! Simon, bakit kayo uminom ng lason? Diyos po santo, ako na lang ang hanap ng lunas. Huwag na kayong mag-aaksaya ng oras, Padre. Mamamatay akong dala ang aking ina. Huli na ang lahat. Ilang oras o minuto na lang ay tatalag na ang lason. Diyos ko! Huwag po kayong matakot, Padre. Maaari niyo po bang sabihin sa akin kung totoo bang may Diyos? Kung saan lang tayo magtungo, merong Diyos. Padre, ayaw ko pong mamatay na may kasamang kasalanan. Ako po si Crisostomo Ibarra na nagtapos sa Europa. Umuwi ako dito upang pakasalan ng aking minamahal na si Maria Clara. Ngunit nadatnan kong siya ay namatay na. Simon or Ibarra, patawarin ka ng Diyos dahil alam ng Diyos na hindi mo ginusto ang mga nangyari sa buhay mo. Maraming salamat, Padre. Ngayon ay payapa ng aking kalooban. Diyos ko, Simon. Tinapon ni Padre Florentino ang kayamanan ni Crisostomo Ibarra sa karagatan. Malibing ka nawa sa kailaliman ng dagat, at naway maging mapayapa ang iyong kaluluwa sa kabilang buhay. Ang wika niya.